Marami pa ring misteryo na nananatili sa ating isipan sa loob ng mga henerasyon. Marami sa mga ito ay hindi lang ginulo tayo, kundi sinundan pa pauwi at gustong maresolba, pero sa huli, iniwang walang kasagutan. Bilang 10. Noong 2024, si 41 taong gulang na Valerie Elder Smiley ay nag-aalaga ng 4 na anak na lalaki kasama ang asawang si Patrick. Inilarawan siyang negosyante at kasamang may-ari ng Saks Wing Shack. Inilarawan siya ng mga mahal sa buhay bilang magiliw, mabait, masayahin at makapamilyang babae. Ang kanyang mga anak na lalaki ayon sa kanila ang kanyang buhay. Proud siya sa trabaho at maasahan siyang empleyado. Sa panahong ito, umiinom si Valerie ng bagong gamot na sabi ng kanyang pamilya ay hindi nakakabuti sa kanya. Ang gamot sa vertigo at impeksyon sa tainga ay nagdulot ng side effect gaya ng pag-uulit, pagkapagod at mababang enerhiya. Napansin ng pamilya na si Valerie ay karaniwang may mababang tolerance sa kahit anong uri ng gamot. Ang residente ng Chattanooga, Tennessee ay may hindi tinukoy na kondisyong medikal na maaring magdulot ng pagkawala ng alaala. Noong Hunyo 28, 2024 bandang 2:00 ng hapon, umalis si Valerie sa kanilang bahay sakay ng 2004 na pulang Ford Expedition. May Tennessee plate number na 07 BFQD at may bumper sticker na may nakasulat na TSU Mom. Walang nakakaalam noon, pero iyon na ang huling beses na nakita si Valerie. Maya-maya, nakipag-ugnayan siya sa asawa at sinabing pauwi na siya mula sa di kilalang lugar. Hindi na siya nakarating. Sa huli, umalis si Patrick papunta sa laro ng baseball ng anak niya, umaasang susunod si Valerie. Hindi siya nakarating doon. Kinagabihan, dumalaw ang pinsan ng nawawalang babae sa bahay para tingnan kung nakauwi na siya pero wala pa ring bakas ng kanyang pagdating. Bumalik si Patrick sa kanilang bahay bandang 10:30 ng gabi at tumawag sa pulisya upang i-report na nawawala ang kanyang minamahal na asawa. Nang suriin ng mga investigador ang GPS data sa kanyang cellphone, lumabas na paikot-ikot siya sa lugar nila na parang hinahanap ang daan pa uwi. Ang Life 360 app sa cellphone ni Valerie ay nagdala ng huling lokasyon niya sa Decatur, Tennessee, 1 oras ang layo. Kinabukasan nang mawala siya, natunton ng pulisya ang cellphone niya. Nalaman nilang ang device ay nagsignal sa Fayetteville, Georgia, 2 oras ang layo. Nagbigay muli ito ng signal noong ika-30 sa Union City. Hindi pangkaraniwan para kay Valerie ang layo ng nilakbay niya. Ayon sa pamilya, hindi kailanman maglalakbay si Valerie ng ganun kalayo mula sa kanilang bahay, lalo na nang hindi nagpapaalam sa kahit sino. Hindi pa rin alam ang kinaroroonan ni Valerie at hindi malinaw ang mga pangyayari sa pagkawala niya. Inilarawan siya bilang African-American na may itim na buhok at kayumangging mata. Siya ay may taas na 5 talampakan at 5 pulgada at may bigat na humigit kumulang 210 na libra. May tattoo siya ng pangalan niya sa labas ng kanan niyang guya. Huling nakita siya suot ang beige na polo at maikling maong na pantalon. Maharing ipagbigay alam ang impormasyon sa Chattanooga Police Department sa 4266-82525 numero siyam. Si Albert Itzkowitz, 75 anyos na retiradong panadero, ay isang relihiyosong lolo na nagdadalamhati sa biglaang pagpanaw ng kanyang asawa noong 2026. Si Albert ay residente ng mahigpit na nagkakaisang komunidad ng Kew Gardens Hills. Si Albert, isang voluntaryo ng Hatsula, ay dating may-ari ng Mendy's Bakery sa Main Street, malapit sa bahay niya, ngunit naibenta niya ito mga 15 taon ang nakalipas. Kahit naibenta na, bumabalik pa rin si Albert paminsan-minsan sa panaderya para kumustahin ang negosyo. Laging pinapapasok siya ng mga bagong may-ari sa likod at minsan napapaiyak siya sa pag-alala ng nakaraan. Sa tapat ng bahay niya ang sinagoga, lugar ng pagsamba ni Albert. Madalas siyang pumupunta sa sinagoga. Naaalala siya ng mga kapitbahay, kaibigan at bagong may-ari ng tindahan bilang palakaibigan at mapagmahal na taong malalim ang damdamin. Sa kasamaang palad, isang trahedya ang naganap noong Mayo 2026 nang matagpuan ang bangkay ni Albert Itzkowitz. Natagpuan siya sa baybayin ng Casino Lake sa Flushing, patay na dahil sa mga tama ng baril. Tinamaan siya sa liig at likod. Idineklara ng New York City Police Department na pagpatay ang kaso at iniimbestigahan pa ito. Sabi ng tagapagsalita ng pulisya, hindi tiyak kung gaano katagal na roon ang retiradong panadero bago siya nakita ng mga pulis.
Si Albert, ayon sa lahat ng palatandaan, ay nag-enjoy sa paglalakad sa paligid ng Queen's Park nang siya ay tinamaan malapit sa lawa, isang gawa na inilarawan ng NYPD bilang karahasang hindi mailarawan. Walang sinuman ang dapat matakot para sa kanilang kaligtasan habang nag-enjoy sa ating mga parke o naglalakad sa ating mga komunidad, giit nila. Walang natagpuang sandata o bakas ng gumawa ng krimen sa pinangyarihan. Walang fingerprint, walang bakas ng paa, walang hibla ng kela. May CCTV sa parke, pero wala ni isa ang nakatutok sa bahaging ito. Wala ring nakasaksi sa pangyayari. Agad na lumamig ang kaso, kaya tuloy ang investigador sa walang humpay na paghahanap ng sagot. Nag-alok ang Crime Stoppers ng $3,500 na gantimpala para sa impormasyong tutulong sa paglutas ng pagpatay at paghuli sa mga may sala. Maharing ipagbigay alam ang impormasyon tungkol sa nakakakilabot na insidenteng ito sa Crime Stoppers hotline ng NYPD sa 1-577-8477, numero 8. Si Lucy Burns, 77 taong gulang, ay residente ng Wakanda, Washington. Noong 2024, nakatira siya sa Grouse Spring Road kasama ang 2 aso niya, puting Labrador at itim na Pitbull. Kilala siyang may demensya. Bandang 1:30 noong ika-10 ng Agosto, umalis siya sa kanilang bahay nang naglalakad kasama ang 2 niyang aso na kanyang inilalakad sa isang karaniwan niyang maikling paglalakad sa Grouse Spring Road. Nang hindi siya umuwi kinagabihan, nag-alala ang pamilya at agad siyang hinanap. Inireport ng pamilya ni Lucy sa pulisya ang pagkawala niya kahit walang bakas na nakita sa kanya o sa mga aso. Dahil sa edad at kalagayan niya, naglabas ng silver alert ang mga otoridad na nagdulot ng atensyon sa insidente. Ilang sandali pa, natuklasan ng mga investigador na huling nakita si Lucy noong hapon ng pagkawala niya. Batay sa tip ng saksi, nakita ang babae sa kanto ng Turota Creek Road at Cougar Creek bandang alas 5:30 hanggang alas 6 ng gabi. Ang lugar ay matatagpuan mga 1.5 milya ang layo mula sa kanyang bahay. 3 araw matapos siyang mawala, noong Agosto, 13 natagpuan ang Labrador ni Lucy na mag-isang bumalik sa bahay. Nahanap na ang Pitbull, pero wala pa ring bakas kung nasaan si Lucy. Kasalukuyan siyang itinuturing na nawawala at nanganganib at umaasa ang pulisya sa tulong ng komunidad para sa anumang impormasyon na maaring magbigay liwanag sa kanyang pagbabalik. Si Lucy ay inilarawan bilang Caucasian na may abong buhok at asul na mata. 5 talampakan, 11 pulgada ang taas niya at 140 libra ang bigat. Ang impormasyon tungkol sa pagkawala ni Lucy Burns ay maaring ipagbigay alam sa Okanogan County Sheriff's Office sa 50-42-47200 gamit ang agency case number na S2405160, numero 7. Si Rozier Romaine ng Orange, New Jersey ay empleyado sa Whole Foods sa Vauxhall. Ang mismong lugar ng trabahong ito ang naging di inaasahang pinangyarihan ng kanyang kapuspalad na pagkawala. Noong ika-21 ng Abril, 2024, nagtungo si Rouser sa Whole Foods Market na matatagpuan sa 2245 Springfield Avenue sa Vauxhall, New Jersey. Pumasok siya sa kanyang shift gaya ng nakagawian at ayon sa kanyang mga katrabaho, normal naman ang kanyang kilos. Ngunit pagsapit ng oras ng pagsasara, may kakaiba na nangyari. Hindi na makita si Rouser kahit saan. Hindi siya nakauwi at naiwan ang sasakyan sa parking lot. Pagkalilipas ng 3 araw, napansin ng nag-aalalang kamag-anak na walang balita sa lalaki at inireport ito bilang nawawala sa Union, New Jersey Police Department. Sa karagdagang investigasyon, napag-alaman na bagamat mukhang normal si Rouser noong araw na yon, merong kakaibang nangyari. Bandang alas 3:40 ng hapon, noong araw ng kanyang pagkawala, bigla raw umalis si Rouser sa kanyang pinagtatrabahuhan. Nakita siyang naglalakad sa parking lot papunta sa bakod na naghihiwalay sa 78 malapit sa trabaho niya. Masusing naghanap ang Union Police Department kasama ang KSHAM units, ngunit walang natagpo ang bagong palatandaan sa kinaroroonan ni Rouser. Simula noon, patay na ang cellphone na nawawalang lalaki o baka naubos na ang baterya. Si Rozier Romaine ay isang African-American na kalbo at kayumangi ang mga mata. Siya ay 6 na talampakan at 2 pulgada ang taas at may timbang na humigit kumulang 170 pounds. May ilang hindi tinukoy na kondisyong medical siya at kailangan ng gamot. Huling nakita siyang suot ang abong kamiseta, asul na maong at itim na Whole Foods na baseball cap.
Maaaring ipagbigay alam ang impormasyon sa kagawaran ng pulisya ng Bayan ng Union sa Siyam na 108,851,500 na may case number ng ahensya na 2-40-372-1-2. Numero 6. Si Angela Storms, 33 taong gulang, taga Somerset, Kentucky, ay nawala noong Disyembre 23, 2025 sa ilalim ng misteryosong mga pangyayari na iniimbestigahan pa rin. Sabi ng pamilya, huling nakita ang babae sa Sulphur Springs Hollow Road noong araw na yon. May nakakakita sa kanya na kaibigan ng pamilya noong gabi malapit sa kanto ng Highway 1 na 2 at Stewart Road. Hindi alam kung saan papunta si Angela o kung saang direksyon siya patungo, pero hindi na siya nakauwi at wala nang balita tungkol sa kanya simula noon. Tiniyak ng kanyang pamilya na hindi niya iiwan ang mga anak niya. Sila ang buhay niya at ang pag-abandona sa kanila ay itinuturing na lubos na hindi niya ugali. Nang ipagbigay alam sa mga otoridad ang kakaibang pagkawala, sinimulan nilang siyasatin ang mga pangyayari sa likod ng insidente. Ngunit naiwan lamang sila ng magkakasalungat na impormasyon at ilang hindi nagtutugmang ulat. Ilan sa mga ulat na ito ay nagpapahiwatig na si Angela ay umalis sa kanilang bahay nang walang sapatos o jacket. May ulat na dinala siya sa Ephraim McDowell Regional Medical Center at pinalabas kinabukasan kung saan sinabi niyang papunta siya sa Louisville. Inilalagay ng mga ulat na ito si Angela sa 3 magkaibang lugar noong mawala siya, kaya naging mas komplikado ang investigasyon. Walang nakumpirma sa mga huling lokasyon. Simula noon, namigay ng flyer at nagdikit ng poster ng nawawala ang pamilya sa mga poste ng ilaw sa Somerset. Nag-alala sila sa kanyang kalagayan at hinalang may masamang nangyari. Nagsimimula ang mga mahal sa buhay ng GoFundMe para makalikom ng pondo bilang gantimpala sa magbibigay ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan o mga pangyayari sa pagkawala ni Angela Storm. Ang GoFundMe ay tinawag na Hope for Angela Reward Fund. Ang impormasyon tungkol sa pagkawala na ito ay maaaring ipagbigay alam sa tanggapan ng Sheriff ng Pulaski County sa 606-678-5145, numero 5. Si Brady Dale Flowers II, 18 anyos na senyor sa Jackson Reed High School, ay hinahangaan bilang natatanging atleta at leader. Siya ang kapitan ng football team at naglalaro ng sport na ito mula pagkabata. Kasama rin si Brady sa lacrosse team at tumulong sa kanilang panalo sa kampiyonat. Gayunpaman, higit pa sa esports ang ambisyon niya. Mahilig magluto si Brady at nagtrabaho sa The Wharf ni Gordon Ramsay. Tumulong din siya sa negosyo ng catering ng kanilang pamilya. Plano niyang ipagpatuloy ang tradisyon ng pamilya sa militar sa pamamagitan ng pagsali sa United States Air Force gaya ng kanyang lolo. Masiglang binata si Brady na biglang natigil ang mga pangarap na iyong taon ayon sa kanyang mga mahal sa buhay. Noong Mayo 7, 2026, ilang linggo bago magtapos, binaril si Brady sa eskinita sa likod ng CVS, ilang daang talampakan mula sa weight room ng Jackson Reed High School habang kasama ang mga kaibigan niya. Malubang nasugatan ang star football player at sa kabila ng pagsisikap ng mga doktor at nurse, namatay siya kinabukasan sa ospital matapos hindi mahanap ng mga siruhano ang bala sa katawan niya. Ang lugar ng pamamaril ay kilalang tagpuan ng mga estudyante. Sumisikip ang lugar pagkatapos ng klase. Tahimik dati ang kalsada, pero ngayon, puno na ng estudyanteng nagmamadali sa fast food o nagtatambay sa grupo. Bihira ang pagpatay dito dahil karamihan ng tao ay estudyante. Wala ring makapagsabi ng motibo sa marahas na insidente. Hinahangaan si Brady ng mga kasamahan niya sa football bilang isang makarisma at palabirong laging may malaking ngiti. Wala siyang tila kaaway at mabait siya sa lahat. Noong araw na yon, may dala si Brady na $600 na cash na balak niyang gamitin para bumili ng damit para sa nalalapit na prom. Nakita ang pera sa kanyang bag matapos ang insidente, kaya inalis ang pagnanakaw bilang motibo. Patuloy naghahanap ng salarin ang mga homicide detective at wala pang arestado. Sinasala nila ang ilang oras na video surveillance at umuusad na ang forensic processing. Nag-aalok ang pulisya ng $25,000 na pabuya para sa impormasyong magtuturo sa pag-aresto ng mga maisala sa karahasan nito. Hinihiling sa sinumang may impormasyon na makipag-ugnayan sa pulisya sa 200 at 727 na 1,000 o mag-text ng tips sa 50,411. Numero 4. Ang 58 taong gulang na si Vicky Lynn Mize ay inilarawan bilang isang malayang kaluluwa ng kanyang mapagmahal na anak na babae.
Sanay na ang kanyang ina na hindi siya tumatawag ng ilang linggo, pero noong Hunyo 10, 2025, nagbago ito nang magdulot ng pag-aalala ang kawalan ng komunikasyon. Noong araw na yon, huling nakita si Vicky sa TA truck stop sa 225 East Evergreen Street, Stratford, Missouri. Ayon sa mga saksi, nakita ang babae kasama ang kanyang itim at kayumanging Dachshund mix na si Little Man. Sabay silang sumakay sa sasakyan kasama ang di pa kilalang driver at umalis sa truck stop. Mula noon, hindi na nakita sina Vicky at Little Man. Sabi ng mga miyembro ng pamilya, maaring dala niya ang isang maliit na kariton na ginagamit niya para isama ang kanyang aso, pati na rin ang isang tent. Maaring patungo siya sa kanluran. Sa kabila ng paghahanap at investigasyon, nananatiling nawawala si Vicky at hindi pa rin malinaw ang mga pangyayaring nakapaligid sa pagkawalaan niya. May kayumangging buhok at berdeng mata siya. Siya ay may taas na 5 talampakan at 11 pulgada at may bigat na humigit kumulang 210 libra. May tattoo siyang Playboy bunny sa puwitan at kulang ang itaas ng kaliwang tainga. Hindi alam ang suot niya nung huli siyang nakita. Kaunti lang ang impormasyon sa kasong ito kaya nalilito ang pulis at umaasa sa tulong ng publiko. Umaasa ang investigador na anumang ulat, tips o lead ay ipapaabot sa kanila at magtuturo sa tamang direksyon. Ang impormasyon tungkol sa pagkawala ni Vicky Mize o sa mga pangyayari sa likod ng insidente ay maaaring ipagbigay alam sa Stratford Police Department sa 417,736,4,000. Ang cases number ng ahensya ay nakatala bilang 2,500 at 10,200 at 51,000. Numero 3. Si Fulton Ingalls McKinney, isang residente ng Caldwell, Idaho, ay umalis para sa isang biyahe kasama ang isang kaibigan noong 2024, ngunit hindi na siya nakabalik mula rito. Noong ika-11 ng Hulyo, habang nasa kalagitnaan ng kanilang biyahe, nagkaroon sila ni Fulton Ingalls McKinney at ng kanyang kaibigan ng maliit na hindi pagkakaunawaan tungkol sa isang hindi isiniwalat na paksa. Nagkaroon ng mainit na pagtatalo na nauwi sa pag-iwan kay Fulton. Tumanggi ang kaibigan ni Fulton na sumama o ihatid siya pa uwi. Huling nakita ng kanyang kaibigan ang 37 taong gulang na si Fulton sa Pilot Travel Center sa Winnemucca, Nevada. Noong 29 ng umaga ng araw na yon, nagpadala siya ng mensahe sa kanyang pamilya na ipinaliwanag na ayaw siyang ihatid pa uwi ng kanyang kaibigan at kailangan niyang humanap ng ibang paraan pa uwi. Dahil desperado, humingi ng tulong si Fulton sa mga dumadaang estrangero. Ayon sa ulat, nakita siyang sumakay sa isang sasakyang may mga sakay na hindi kilala. Ito na ang huling pagkakataon na may nakakita o nakabalita tungkol sa kanya. Nang hindi siya umuwi sa mga sumunod na araw, lalong nag-alala ang kanyang mga mahal sa buhay at inireport siyang nawawala. Sa investigasyon, natunton ang kanyang telepono na huling naitala ang signal sa direksyon ng Elko. Napag-alaman ng mga investigador na huling ginamit ang debit card niya sa gasolinahan sa labas ng Elko. Dito biglang natigil ang bakas kung nasaan si Fulton. Inilarawan ang nawawala bilang isang puting lalaki na may kayumangging buhok at asul na mata. Siya ay may taas na 5 talampakan at 11 pulgada at may bigat na nasa pagitan ng 100 at 45 hanggang 155 libra. Sinasabing may peklat siya sa kanyang kanang siko at sa kanyang kanang balakang. May nunal si Fulton sa kanang pisingi at pulang birthmark sa likod ng tainga. Huli siyang nakita na naka-shorts, t-shirt at may derisitang salamin sa mata. Ang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng nawawalang taong ito ay maaaring ipagbigay alam sa Caldwell City Police Department sa 200 at 8,400 at 55,115. Pangalawa, kaunti lang ang nalalaman tungkol sa personal na buhay at kasaysayan ni Shirley Victor na 80 taong gulang. Residente siya ng Chicago, Illinois at may dementia. Ang kanyang edad at medical na kondisyon ang dahilan kung bakit labis na nag-aalala ang kanyang pamilya at ang komunidad para sa kanyang kaligtasan. Noong unang linggo ng Nobyembre, 2025, ang 79 na taong gulang ay nawala mula sa 8,900 block ng South Bennett. Natagpuan siya at itinuring ligtas hanggang Marso 21, 2026 nang muli siyang biglang nawala. Sa pagkakataong ito, nawala siya sa paligid ng 7,700 South Crandon Avenue sa kapitbahayan ng Calumet Heights, bagamat may isa pang ulat na nagsabing nawala siya mula sa kapitbahayan ng South Shore. Hindi alam ang ginagawa o pupuntahan niya, ngunit ito ang huling beses na may nakakita o nakarinig sa kanya. Ang isang babae sa kanyang edad, giit ng kanyang mga mahal sa buhay, ay hindi basta-basta nawawala. Naniniwala silang may nakakita o nakakaalam kung ano ang nangyari o saan siya pumunta.
Si Shirley ay inilarawan bilang isang babaeng African-American na may kulay abong kayumangging buhok at kayumangging mga mata. Siya ay may taas na 5 talampakan at 2 pulgada at may bigat na humigit kumulang 100 libra. Ang kaso ay nananatiling hindi nare-resolve at kakaunti lamang ang impormasyong available tungkol dito. Ang impormasyon tungkol sa kinaroroonan o mga pangyayari sa likod ng pagkawala ay maaring ipagbigay alam sa Chicago Police Department Area 2 sa numerong 300 at 12700 at 47500 at 78 siyam gamit ang agency case number na JK-1-10-40. Bilang alternatibo, maaring kontakin ng mga magbibigay ng impormasyon ang Area 1 Detectives sa 312-747-830 o tumawag sa siyam na 1-1. Numero 1. Si Dwayne Omar Isaacs Jr. ay ipinanganak noong Marso 2004 sa Bryants Road, Maryland. Profesional na kilala bilang Have Heaven Motion, nagsimula ang kanyang karera sa pag-rap na may mataas na enerhiya noong 2022 sa paglabas ng I'm Sad. Nagpatuloy siya sa paglabas ng ilan pang mga rap na kanta na may mabilis na instrumental na background. Sikat siya sa mga kanta niyang Sorry Ma, Romantic Trapper, Drug and Thug, at remix ng Folded ni Kalani. May higit 113,000 buwanang tagapakinig at mahigit 28,000 tagasunod ang Spotify page ni Heaven Motion. Tumigil bigla ang kanyang mga kanta noong 2026 dahil sa nakakakilabot na dahilan. Noong Abril 23 ngayong taon, tumugon ang pulisya ng Washington DC sa ulat ng putok ng baril. Dumating sila sa 3,300 block ng Wheeler Road pagkalampas lang ng alas 10 ng gabi. Noong gabing iyon, natagpuan nila ang lalaking walang malay, hindi humihinga at may mga sugat ng bala. Dumating ang DC Fire at EMS sa lugar makalipas lang ang ilang minuto upang magsagawa ng mga pagsisikap na mailigtas ang buhay. Sa kabila ng pagsisikap, hindi na isalba si Dwayne at namatay siya sa lugar ng krimen 20 minuto matapos barilin dahil sa malubhang sugat. Dahil sa maraming sugat mula sa sandata, itinuring itong kaso ng homicide o pagpatay. Kumulat online ang kuryosidad sa nakamamatay na pag-atake dahil hindi opisyal na nilinaw sa publiko ang eksaktong oras ng pagkamatay niya. Naglabas ng pahayag ang Metropolitan Police Department tungkol sa insidente at kinumpirma ang pagkamatay. Nagalok ng $25,000 na gantimpala para sa impormasyong magreresulta sa aresto at paghatol ng mga responsabale sa nakakakilabot na insidenteng yumanig sa komunidad at mundo ng rap. Patuloy pa ring sinusubukan ng mga investigador na buuin ang mga pangyayari sa likod ng insidente na naganap noong gabing yon na wala pang malinaw na motibo o suspect na lumiletaw. Sa kaalaman ng publiko, wala namang kilalang kaaway si Dwayne. Isa siyang nag-aambisyong rapper na simpleng kumikita ng kabuhayan sa pamamagitan ng pag-entertain. Sobrang kulang ang ebidensya sa kasong ito, kaya't ang mga pulis at investigador ay nasa alanganin, naghihintay ng kahit isang piraso ng impormasyon na maaaring magbunyag ng buong misteryo. Nananawagan ang Metropolitan Police Department ng tulong mula sa publiko. Ang impormasyon tungkol sa mga nangyari noong gabing iyon ay maaring iparating kay Detective Brian Brown sa 200-441-3500 at 40 Detective Marquez McRae sa 200-329-30-100 at 2 o sa Homicide Branch sa 200-600-455,600. Bilang alternatibo, maaring magbigay ng impormasyon ng hindi nagpapakilala sa pamamagitan ng pagtawag sa 200 at 727 700, o pag-text sa 500 at 411.